Pangulong Bongbong Marcos kasama ang umano'y Pogo Big Boss na si Rainier II. Sa isang press conference kanina, inilabas si Atty. Ferdinand Topacio ang mga larawan ni Tiu kasama si PBBM. Wala siyang ibinigay na detalye. Alam nyo naman siguro mga kadonatics na itong administrasyong ito, hate na hate talaga yung China. Especially yung Pogo mga kadonatics. Pero ngayong araw, may nilabas na revelasyon si Atty. Topacio mga kadonatics patungkol kay BBM kung saan kasama niya ang mga mastermind ng Pogo. Ang mga big boss. Nako mga kadonatics, nako paano na lang to yung mga loyalists, grabe yung sigaw na papaalisin na yung Pogo. At ang governor ng Isabela mga kadonatics na part ng Solid North, nako tinawanan lang ang biktima ng baha. At eto mga kadonatics, panoorin natin. Nakalat namang litrato ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang umano'y Pogo Big Boss na si Rainier II. Sa isang press conference kanina, inilabas si Atty. Ferdinand Topacio ang mga larawan ni Tiu kasama si PBBM. Wala siyang ibinigay na detalye, pero nasa mga senador na raw kung gusto nila itong imbestigahan. Wala pang reaksyon ang Malacanang tungkol dito. Nakalat namang litrato ni... Alright mga kadonatics ha. Short video lang yung pinakita natin. Well, kung senador, pag-uusapan natin, kasi majority yung mga kaalyado ni BBM, at least pro-admin mga kadonatics, ay talaga namang hindi ito iimbestigahan. Si Hontivirus mga kadonatics na grabe talaga, galit na galit sa Pogo. Ewan ko talaga kung maimbestigahan niya mga kadonatics, parang takot ata siya kay BBM no? Panoorin natin once again mga kadonatics ha. Pangulong Bongbong Marcos kasama ang umano'y Pogo Big Boss na si Rainier II. Sa isang press conference kanina, inilabas si Atty. Ferdinand Topacio ang mga larawan ni Tiu kasama si PBBM. Wala siyang ibinigay na detalye, pero nasa mga senador na raw kung gusto nila itong imbestigahan. Wala pang reaksyon ang Malacanang tungkol dito. Nakalat namang... Nako, paano na lang yan mga kadonatics ha? Paano na lang yan? Of course, we would expect nothing from the Senate at alam naman natin na hindi mananalo yung minority doon, obviously. But, naniniwala ba kayo na totoo tong photos na itong mga kadonatics? Para sa akin, naniniwala ako. Atty. Topacio yan. Alam niya yung batas mga kadonatics. Alam niya mga kadonatics ang cyber libel. At talaga naman hindi yan mag-spread ng fake news mga kadonatics sa social media. Totoong-totoo talaga to. Paano na lang yan mga loyalists? Yung Panginoon nyo, yung presidente nyo, kasama pala yung hate nyo na mga mastermind. Paano na lang yan? Paano? Pag sa ganitong mga issues mga kadonatics ay talagang yung mga loyalists, tikom ang bibig. Wala silang masabi, kundi wala. Wala talaga. At eto mga kadonatics, Governor ng Isabela, nako, walang hiya talaga. The way he talks mga kadonatics patungkol sa nabahaan, patungkol sa pagpunta niya sa Germany, nako, wala talagang remorse mga kadonatics. At eto, galit na si Pinky. Panoorin natin mga kadonatics. Well, two things, sir. Paalis na naman kami. Yun na nga po So wala nga po kayo sa mga panahon na ito. Meron pong mga politicians and maybe yourself as well will be criticized for actually not being in your hometown or where you're supposed to be as governor, in Isabela, of course, to be precise. Alam niyo naman pong merong super typhoon na parating. What happened, sir? Why weren't you there? Because I believe you left on a Friday and we all knew, we were all preparing regarding Super Typhoon 1. Even, we knew this by Wednesday even, sir. Bakit ho kayo umalis pa? Ang nangyari noon, Pinky, nakaset na yung agri-technic, agri-fair dito sa Hanover, Germany. Naimbitahan kami dito. Actually, may isang talk pa nga dito na attendan namin. Pilipino pa ang nag-talk para i-ano yung mga agricultural. Wala kaming pake. And to invite these companies here in Germany and all over Europe para pumunta sa Philippines para magbenta at mag-promote ng kanilang mga machineries here. Ang daming bago nga machineries here. This is one of the biggest or the biggest agri-tech. Akala niya madadala niya si Pinky Web sa ganung mga pananalita mga kadonatics. May flexing pang nangyari. What? Ay nako.
agri-tech in the world, exhibit in the world. So hindi na kami makaalis dito. At saka nung dumating yung order na yan sa amin, it was on the 9th na nakaalis na kami actually. Eh hindi naman kami pwede bumalik agad kasi kung babalik din kami, kunyari, kukuha kami ng ticket ng 10, sasalubungin din namin yung bagyo dyan. So useless, di ba? But Governor, hindi mo ba? Midweek pa lang last week, alam na po natin about this super typhoon. Of course, it would have changed course at any given time because it actually entered the Philippine Area of Responsibility. If I'm not mistaken, so, sir, maybe Thursday? Yes, Pinky, I know, I'm aware of that. But again, yung delineation ng powers naman namin, the Vice Governor was there, the Vice Governor was, ando doon naman ako, nagpe-prepare kami dyan. So, actually, isang tao hindi na masyadong kailangan na para dyan. Kasi in place na naman yung mga police, yung mga drills namin. Everything was in place. So, ano pa yung... Were you not concerned, sir? Were you not concerned that you might get, you might receive some flack for actually not being there? Wait, mga kadonatics. Isang tao, hindi na daw kailangan. Mga kadonatics, that is a lame excuse na parang makagala lang talaga. Like, can you imagine being a governor, mga kadonatics? Your presence is very, very important, especially that moment talaga. Bakit? Meron nga sa theology, mga kadonatics, we call it ministry of presence. Kahit wala kang ginawa, kahit hindi ka tumulong, pag andun ka, nagpapakita ka, mga kadonatics, that is already enough for them. Nakita nila na, oh, eto yung governor namin na binoto. Andun nakiramay sa amin. Struggling with us. Yan yung totoong liderato talaga, mga kadonatics. I remember Tatay Digong vividly when he was in Russia, mga kadonatics. Si Tatay Digong having a bilateral talks with Putin. Mga kadonatics, it was not just one day, but it's supposed to be days of travel in Russia together with Putin. But ano yung ginawa ni Tatay Digong, mga kadonatics? Because that time din, may nangyari sa Marawi. Kahit alam ni Tatay Digong na hindi naman siya sundalo, hindi siya pwedeng makipagyera doon. Of course, he was the sitting president. Ang ginawa niya, kinansela niya, mga kadonatics, yung meeting with Putin. Pinotol niya. At ginawa ni Tatay Digong, umuwi siya, mga kadonatics. He did not care if you are Putin. He did not care if you are Putin, mga kadonatics. Ang sabi ni Tatay Digong, I have to be there with my people. Yun talaga yung sinabi niya, mga kadonatics. Putin was amazed and surprised that time. Ang ginawa, mga kadonatics, nagpadala ng tulong yung Russia. Nagpadala ng tulong. Kaya, mga kadonatics, nagawang puksain yung mga rebelde sa Marawi. This is so different, mga kadonatics. These leaders today sa administrasyon ni Bongbong ay talagang napaka-different, mga kadonatics. I really miss Tatay being the president. I can't imagine that he is now in The Hague being kidnapped by this... Nako, ba't na lang? Padayon. Actually, no naman. Kasi sanay na naman yung mga tao sa amin dyan, Pinky. Yung sanay ka na sa backlash kasi wala kang ginagawa? I don't know. I don't care if you are pro Duterte or pro admin. What matter, mga kadonatics, is your ministry of presence. Yung pagbasa sa akin dyan, ang sinasabi sa akin, nung nag-interview, there was somebody, nung paalis kami, sabi sa akin, sir, binabash kayo ng mga bashers, ganito, ay, ganyan. Dapat lang. Ang sinabi ko lang, wala akong pakialam doon sa mga magbabash sa akin na alam ko naman na hindi taga sa amin. Kasi ang dami ng reaction sa iyo, nagbabash sa iyo, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi ko naman pinakikinggan yan. Importante, nakafocus ako doon sa work ko. At saka yung work ko, naiwan ko na dyan, yung work ko, na-delineate ko na sa mga tao ko, alam na ng mga tao ko ang gagawin ko. So, sinabi ko lang, wala akong pakialam sa mga bashers. What the heck? So, mga kadonatics, if you are from Isabela, comment down below kung may pakialam ba kayo sa governor nyo, kung binabas ba nyo yung governor nyo, or okay ba yung performance niya dyan sa inyo.
please comment down below kasi wala akong first-hand or even second-hand knowledge about this governor. So please comment down below. Kumusta siya as public servant? Ang lumabas sa media, wala akong pakialam. No, wala ka pa yan. O doon sa Okay, so to mangyayari be clear, sa atin. wala So po it was kayong taken pakialam out sa bashers. Yes. sa bashers, hindi doon sa mga tao At sa kung bagyo. masasalanta ng bagyo at saka sa bagyo. Governor, diba? for so, context, maliwanag tayo doon. Let's put some context into this because you were already interviewed last Friday. At mahaba po yung interview. I watched it. It was about 13 minutes. And basically, there were parts basically here. I wrote it down. Ang sinabi mo nga, kulang kami. Alam na namin ang gagawin. Sometimes nakaka-build up pa ng anxiety sa mga tao. Pero mabuti na rin yon. It's better to err on the side of caution. Baka naman mas lalong nervyusin o magka-anxiety ng tao, umakyat ng umakyat. Sa akin, cool lang. Kumbaga, chill lang. Ha ha ha. Yun po ang inyong sinabi. So, yung pagkasabi niyo ho kasing yun, dun ho kayo nababash doon sa chill lang. Yeah, sinabi ko chill lang kasi kung mapansin mo yung interview sa akin, ang sinabi, prepared na kami lahat. Ang sinabi ng reporter, paano po kung malakas na malakas yung hangin at saka yung tubig, malaking malaki. Kaya nga, di ba, I even mentioned about Noah's Ark, di ba? Sabi ko pa, wala na akong magagawa dyan kung ganun kalaki yung hangin, kung ganun kalaki yung tubig. Kaya sinabi ko, pray and pray na lang kayo. Eh, di ba lagi na lang pagka sa mga trends naman sinasabi, let's pray na yung typhoon, ganyan-ganyan. Right. So, inuulit ko lang yung pray. Tapos, inuulit ko pa, after praying, di mag-chill ka. Ano naman ang gagawin mo, Pinky, after praying? Hindi naman ako matanda na after praying, pupunta ako sa magtitiri ko ng kandila, tapos hahagulgul ako. That's not a ritual for me. This kind of leader, mga kadonatics, na lumaki na may with silver spoon, hindi talaga nila ramdam kung ano yung nararamdaman, mga kadonatics, ng mga nasa baba, especially the poorest one, mga kadonatics. Never at never nilang maintindihan, mga kadonatics, kung ano yung feeling ng nasa baba. Kahit pa they would try their best, kung hindi nila naramdaman, kung hindi nila na-experience it themselves, mga kadonatics, they would never empathize with us truly. Mahirap at mahirap, mga kadonatics. It's like something you have never experienced before, mga kadonatics, at pilit mong i-relate yung sarili mo. No! It's very impossible unless ma-experience mo yan for a long time. Diba? Makaka-adjust ka. Pero ito, lumaki ka na with silver spoon, ganyan. Tapos kahalubilo mo, halos mga elite. Kaya ang mga nangyayari sa baba at yung feelings ng mga ordinaryong tao, never sila makarelate. Kaya yung mga statement nila, ganito, napaka-shallow, mga kadonatics. Malalaman mo yan sa type of leader na naka-experience ng kahirapan at sa type of leader na wala. Kagaya ni BBM, ay talagang, mga kadonatics, parang walang mga laman yung mga pinagsasabi niya. Tatay Digong, Inday Sara, yung mga naka-experience talaga ng kahirapan. Iba talaga, mga kadonatics. Kaya sabi ko, pagkatapos ko mag-pray, handa na ako, I'll trust the Lord na lang, chill na lang ako. Yun na lang yun. That's the context by which you were actually saying that. Yeah. But you do understand, understand, Governor, that if you say chill lang, kasi sometimes when you say, and I hope you see this also in another context, kasi parang pag sinabing chill lang, parang maliit na bagay lang yan, chill lang yan, ganyan. Or nag-away kami, nagkasagutan kami, sige, tsaka muna, chill ka lang. What we're talking about here is possibly a life-threatening situation, high-risk areas, and then when a governor enters into the picture or says a phrase like chill lang, nagbumukhang parang hindi ganun kaseryoso or hindi ganun kaimportante. Tama. Start your adventure teaching English abroad. Get TEFL and TESOL certified to teach.
No, in Correct my ka. generation, hindi naman gano'n eh. In my generation, wala naman ako alam chill eh, di ba? Ang generation naman namin, Pinky, di ba? Yung chill, wala naman sa vocabulary namin yun, di ba? Yung ba yung mga Ang chill, ginagamit? naririnig ko lang yan. Akala ko nga, chill. Ay, pahinga ka lang dyan. Di ba? Parang chill. You know me, after praying, I chill. Parang ganun. Ganun lang ako. Ganun lang naman talaga ako, eh. Di ba? Hindi ko na maalam yung chill na yun, yung wala kang pakialam. You know, after I pray, syempre may pakialam ka, di ba? That's why inuna ko yung pray. Di ba? Tapos, chill. What will I do? What Okay. will I say pa? And that word is bagong idiomatic expression for me. Kumbaga, Pinky, forgive me na lang. I'm already 67. Hindi ko na alam kung yung mga words na yan, yung mga chill na yan, kung ma-relate ko pa doon sa generation ko. Maybe in your generation, iba. Pero in my generation, nakuha ko lang yung word na yon para maintindihan, like jowa. Hindi ko alam yung jowa, mag-boyfriend pala yun. Kaya misa, pag nagsasalita ako, o yung mag-boyfriend ka, hindi. Too much explanation sa word nga chill. Nako, mag-sorry ka na lang. Hindi na ako maintindihan. So gusto ko lang iparinig doon sa chill na yon. So Okay. sa akin Pinky, there's nothing malicious in what I said, and I'm thankful to God na walang nangyari sa probinsya ko, kasi kung may nangyari pa sa probinsya ko, baka yung mga words na ginamit kong yan, mas napahamak pa ako. Absolutely, So thank sir. you very much Sir. thank you very much, Pinky, for clarifying this. Okay. Although So yun lang yung concern mo. Baka mapahama ka. Ayaw mong may mangyari sa kababayan mo, sa constituent mo, baka mapahama ka. What? Anong klaseng mentality yan, mga kadonatics? Can you imagine? You're thinking about the interest of yourself than the interest of the victims? What the? So yung reputation mo ay talagang, mga kadonatics, pinipreserve niya talaga. Sana walang mangyari para ma-preserve yung reputation ko. Kasi kung mayroon, nako, mapapahamak ako. Anong klase yan? Oh no, that is not the kind of leader we have. Or we need, mga kadonatics. Mag-isip na kayo. Mga taga-Isabela, mag-isip na kayo. alam mo naman, magkaiba tayo ng generation. Ikaw, baby pa kita. Okay. Governor, one last question. No? I mean, now that this has come to fore, alam nyo naman po that you were also getting a lot of negative comments about that. In the event, sir, next time, would you be able to, do you think you should be careful in using this phrase again when we're talking about storms, high-risk situations, conditions that are very extreme, sir? Yes, maybe, Pinky. And now I understand what chill really means. From me and from you, from me and for our generation. So just a generation na lang yun, then I have to say, Pinky, I'm very sorry that I used that word. Governor, okay. Yan lang yung concern mo, ha? You're very sorry because of using that word. Ha? Governor ka? Ganyan ka mag-umasta? Dapat yung last phrase mo sa mga ganyan na sitwasyon, mga kadonatics, ay talagang makakabigay ng lakas. I'm not sure, mga kadonatics, kung talagang okay siya na liderato. Please comment down below, mga taga-Isabela, kung meron man akong viewers na from Isabela, kung okay ba tong governor na to. Kung hindi, he deserves all the hate, mga kadonatics. At eto, mga kadonatics, may napansin ba kayo sa mga nangyayari ngayon? May 1-minute video tayo galing kay Musikang Politika. Panoorin natin, mga kadonatics. Noong nakaraan ay tinamaan ng bagyo ang Pilipinas at labis na naapektuhan nito ay ang Cebu. Ngayon may super typhoon ulit na papasok at ayon sa mga eksperto, tutumbukin nito ang Luzon. Wala ba kayong napapansin? Malamang meron. Ang problema, naglalabas naman ang mainstream ng mga diversionary tactics na mula sa administrasyon. Gaya na lang ng arrest warrant ni Senator Bato. Pansin nyo ba na uuna palagi ang OVP sa mga lugar ng sakuna? Yung arrest warrant, mga kadonatics, ewan ko talaga ba't nag-release lang ng ganun statement na fake news pa naman talaga. Bakit kaya? Tapos ngayon, alam nyo, yung ombudsman, yung DOJ, yung
Malacanang, ay talagang hate na hate daw nila yung fake news mga kadonatics. Ilang mga may vloggers na nakukulong dahil daw sa ganyan mga kadonatics. Inakusahan pa lahat ng mga Duterte vloggers na fake news. Tapos, look at that. Blatant fake news galing sa ombudsman mga kadonatics. What the heck? Tapos, ngayon lang, chill lang tayo. Wala tayong gagawin. Pag tayo ang mag-fake news, ay grabe. Mag-share ka lang mga kadonatics na hindi mo alam. Hindi mo alam na fake news pala, i-share mo. Makukulong ka. Yung babae, yung babae mga kadonatics, iyak ng iyak talaga. Sabi niya, hindi niya alam na na-share siya na ganun pala, fake news. Tapos yung taga Cebu, kinulong. Dahil nag-voice out lang mga kadonatics. What the heck? Tapos, ito yung Malacanang ombudsman ay grabe ka fake news talaga. Yan ang halaga ng mga satellite offices na binuo ni VP Sara kung sakaling magkaroon ng mga emergency. Tamo yung OVP namimigay na ng tulong. Yung OP nagme-meeting pa lang. Imagine napakataba ng utak ng ni VP. Pero nagtataka ako bakit hindi yan magawa-gawa ni BBM? Partida pa yan halos ayaw nang bigyan ng mga tukmol ng budget ang OVP. Nagtataka lang ako sa part ng presidente. Bakit hindi nila ito ginagawa? Gusto ba nilang sadyain? Na tsaka gumalaw kung kailan nananalasa na ang bagyo para maraming maapektuhan at para makapagpalabas ng malaking pera? Hindi yan akusasyon, isa yang tanong. Kung kaya naman palang i-advance ang paghahanda gaya kay PRRD noon at ginagawa ni VP ngayon, bakit ayaw gawin ng presidente? Well. Ay talaga naman hindi sila nasa pwesto mga kadonatics to serve. Yan talaga yung napansin natin from the beginning. Kundi andyan sila sa pwesto para magnakaw, siraan yung mga oposisyon, naggalit sa kanila dahil nagnakaw sila. Ayaw nilang mahinto yung pagnanakaw nila mga kadonatics, kaya galit na galit sila sa mga taong matino. Yan lang talaga yung purpose nila kung bakit andyan sila. And time will come. God is not sleeping mga kadonatics. God is fully awake. He knows what is happening right now mga kadonatics. There's a time for reckoning. And this might not be the time, but pretty soon mga kadonatics, pretty soon, they will reap what they sow. What do you think mga kadonatics? Thank you so much. Please comment down below and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.